po tayo sa biyahe ha. Good morning! Ako singit ng singit at mamaya ako'y sasakay po sa inyo. Good morning! Ito Ortigas. Mas mabilis eh. Ay, na. Si Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang hepe po ng Land Transportation Office. Magandang umaga ho, Asek Lacanilao, sir. Good morning. Happy New Year. Good morning, sir. Sir Aljo, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig na nanonood. Happy New Year po sa inyo lahat. Yes, sir. So tinanggal na ho natin itong 100 pisong babayarin sa mga top box na mga motor riders. Tama ho ba? Opo, kasi napansin po namin nung pagpasok namin sa LTO, ito po yung isa sa mga dagdag pahirap po sa taong bayan na yung top box naman po, talagang kailangan naman po ng mga motorsiklo. Tapos sinacharge pa ho. Every year po yan. Every year sila sinacharge. Ganun ba? Di ko alam yun, sir. Opo. So malaking tulong talaga ito sa ating mga riders. Ginagamit ang Opo. kailang motorsiklo sa hanap buhay. Halos lahat po sila. Opo. Okay. Opo. Dati kasi para mga customized top boxes, saddle bag na lumagpas sa laki ay kailangang iparehistro sa LTO. Opo. Actually, sir, yung pati saddle bag, for example, yung motor ho ninyo, tatlo, may dalawa sa gilid, magkabilang gilid, then top box, 100 each po yun. So kung tatlo po yun, 300 pesos. Oo, ganun ba? So, opo, so mabigat po talaga yun. Oo. How about yung mga nabibili mga top boxes, hindi na kailangan iparehistro? Hindi na po. Meron lang pong form sila na isa-sign sa LTO, itutulungan naman po sila. Pero wala po silang babayaran. Okay, maganda ito. Parte ito ng inyong 7-point reform agenda? Opo, tama po kayo, Sir Aljo. Yan po yung yun yung isa sa mga ano po kasi dyan, yung mga dagdag pahirap po na additional expenses sa taong bayan na hindi naman po talaga kailangan at marami naman pinagkukunan na may yearly registration naman. So, liwanagin lang ho natin, Asek, yung registration will remain doon po sa mga mandatory all custom-made motorcycle accessories. Ano po ito, sir? Hindi po. Ang ibig ko sabihin po yung yearly registration ng motorsiklo mismo. Pero po yung payment po sa top box, wala na po talaga yon. Wala naman pong ibang binabayaran ng taong bayan na extra kung hindi yan lang. So, yung mga custom-made motorcycle accessories, wala nang rehistro. I-rehistro pa ba yan? Wala naman po Wala na. binabayaran po doon. Opo, wala naman po binabayaran. Wag lang po yung mga illegal modifications. Kagaya po yung ginagawa sa mga pipes. O yun, marami yung ganun. Yun. Opo. Opo, yun po ay yun naman po nare-reject po kasi yan pag nagre-rehistro sila. Pero yun lang po. Okay, so paano po ano po ang inyo pong iniutos sa lahat ng mga regional directors, mga law enforcement officers, pati ho Opo, mga go ahead po. Apo, so simula po nung December 15, actually, yan po yung isa sa regalo ng ating Pangulo sa mga kababayan natin na rider na mabawasan sila ng pasanin. Gaya po niyan, 100 pesos. Malaking bagay sa kanila. So ngayon po, starting po ng 2026, lahat po na magre-rehistro, wala pong sisingilin na additional sa inyo na 100 sa top box. Okay. How about po Opo. dito, hingi lang po kami ng update, Sir Asek Lacanilao, sa Opo. pag-expand po natin ng e-trikes and e-bikes ban. Opo. Sa ngayon po kasi, yun pong operation namin for e-trikes and e-bikes, gaya po nung naipangako namin kay Senator Tulfo nung aming budget hearing na supposed to be December, na-adjust po ng January 2. Nag-start na po kami pero dito lang po sa mga ilang kalye, which is EDSA, Pasay to Monumento, Quirino Avenue hanggang Magallanes sa may South Expressway po yan, at Ross Boulevard and C5. Yung expansion, Sir Aljo, we are planning to expand it in Commonwealth and Marcos Highway. Pero sa ngayon po, isa po yung Parañaque, yung tumutulong din po sa amin sa LTO, naglabas po ang LGU na may mga sinama silang mga kalye na pinagbawalan ng e-bike. Nasa powered po kasi ng LGU din po yan. Okay. So we support the LGU for that, sir. Okay. Nagtatanong lang ating mga kababayan outside Metro Manila. Ano po ang sistema hong ipatutupad dito ng LTO sa mga e-bikes? Sa outside Metro Manila, wala pa po. Hindi pa po namin inuna muna po namin ng
Metro Manila para po makita rin ng mga kababayan natin yung importansya kung bakit po sila pinagbabawalan sa highway. Opo, napaka-importante po nito sir, napakadelikado talaga. So ni-expand ho ng LTO e-trike sa mga malalaking kalsada na ito. Opo. Tama po kayo, sir. Okay, mensahe na lang sa pangkalahatan, ASEC Marcos Lacanilao, sa Opo. mga nakikinig po natin mga motorista. Go ahead po. Opo, sa mga kababayan po natin, lalo na po yung nag-e-bike, hindi po namin layunin para kayo po ay gipitin. Ang ginagawa po naming operasyon ay para maisaayos natin, maiiwas kayo sa mga aksidente dahil alam naman po natin na yung e-trike ay hindi nyo po kayang makipagsabayan dun sa mga malalaking mga highway trucks na nagiging sanhi ng mga aksidente. At meron po tayo talagang batas na pinagbabawalan po kayo sa major highway. Ini-implement lang po namin. Makipagtulungan lang po tayo para sa inyo rin po yan. Pwede po kayo sa lahat ng inner roads. Pumasok po kayo sa inner roads, doon po kayo bumiyahe. Igina-guide naman po namin pagka may mga nasisita kami. Kaya lang, meron pa rin po mga matatagas ang ulo na nahuhuli. Pero hanggat maaari po, gusto namin tulungan, ayaw namin hulihin. Pero napupunta kami sa kalagayan na kailangan na namin silang mahuli. Dahil nga medyo minsan may katigasan ng ulo. Tulungan lang po, yun lang po ang kailangan po namin para po sa implementation na nitong mga batas na ito. Pag lumabag ho at matigas pa rin ang ulo, i-impound na ba ang mga e-bikes na ito starting this week? Actually, sir, natikitan po namin. Marami po kaming natikitan. Pero magugulat kayo, sir. Ako nagulat din. Yung natikitan namin, nagtubos ka agad kahapon. Kahit na yung iba doon, karamihan doon ay walang lisensya, pero may identification, may ID. Kasi ang mangyayari po dyan, sir, kahit wala silang driver's license, nakuha namin yung identification nila. At halimbawa, hindi nila pinansin yung ticket. Once na nag-apply na po sila ng driver's license, lalabas po yung huli nilang yan. Okay, sige. Maraming salamat po, ASEC Salamat po. Marcos Lacanilao ng Thank you Land po. Thank you po. Transportation Office. Good morning. Good morning.